Mas lalo pang ang tumitindi ang kaguluhan sa Red Sea at sa buong rehiyon ng gitnang silangang Asya. Isang barko na pagmamay-ari ng Amerika ang binomba ng Houthi rebels bilang ganti daw ng grupo sa pag-atake sa kanila ng Estados Unidos at United Kingdom. Isang headquarters naman ng Mossad na spy unit ng Israel na nakabase sa Iraq ang pinasabugan ng missile ng Iran. Kaugnay rito, tila may hamon naman ang Iran sa Amerika nang ipadala nito sa Yemen ang kanilang Iranian elite forces upang tulungan ang Houthi. Samantala, malaking bilang ng tropang militar ng Israel sa loob ng Gaza Strip. Bakit nga kaya pinapaatras ng Israeli Army? Ako po si Roy Zen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Inanunsyo ng Israel Defense Forces noong Lunes, January 15 na ipinul out o iwinidraw na nila ang buong 36th Division mula sa Gaza Strip. Isa na kaya itong indikasyon na ang karahasan sa teritoryo ay malapit nang magtapos makalipas ang halos 100 araw na bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang 36th Division ng IDF ang siyang nakatalaga sa operasyon ng militar sa central part ng Gaza. Ang misyon nila ay lusubin ang mga kampo ng Hamas sa Nuseirat, Al-Bureij, Al-Maghazi at sa Al-Zuwaidah. Binubuo ang division na ito ng Golani Brigade, 6th at 7th Brigade. Kabilang na rin dito ang mga engineering corps at base nga sa statement ng IDF spokesperson na si Brigadier General Daniel Hagari, bibigyan nila ng pansamantalang pahinga at panibagong mga trainings ang mga sundalo bago ang susunod na deployment ng mga ito. Sa report ng Israeli Army Radio, 3 mga divisions pa ang maiiwan sa Gaza at nakikita di umano ang hakbang na ito ng IDF sa plano nitong pangmatagalang giyera pa kontra sa Hamas. Hindi ito ang unang beses na nagpaatras ng puwersa ang Israel. Sa katunayan, mula noong Disyembre noong nakaraang taon ay libu-libong mga reserve soldiers na ang pinull out ng militar sa battlefield zone para maiwasan nga ang pag-collapse ng Israeli economy. Sa kasalukuyan, aabot na sa 189 na mga sundalo ng Israel ang reported na nasawi magmula na magsagawa ng ground offensive ang Israeli forces sa loob ng Gaza Strip. Noong nakaraang linggo, nai-report na inilipat ng IDF ang Elite Dovdevan Unit mula sa Gaza patungo naman sa isa pang Palestinian territory na West Bank. Base sa report ng Haaretz, isang pahayagan sa Israel, nangangamba ang mga ito sa posibilidad ng paglawak ng kaguluhan sa loob ng West Bank. Sinabi nga ng mga opisyal na ang West Bank ay nasa brink of implosion o pag-collapse. Isang malaking kawalan ang paglipat ng elite unit na ito, subalit ikinukonsidera raw ng mga ito na calculated risk ang kanilang ginawa at kailangan nga raw ang tropang ito para mas makontrol nila ang sitwasyon sa loob ng West Bank. Samantala, sa Red Sea ay tumitindi na nga ang tunggalian ng Iranian-supported militia na Houthi kontra sa Estados Unidos at sa alyansang binuo nito kamakailan lamang. Ayon sa report ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO, isang barko ang tinamaan ng missile sa Gulf of Aden malapit sa Yemen. Ang barkong ito ay isang US-owned Marshall Island flag na MV Gibraltar Eagle. Nagdulot ng sunog ang missile na ito sa loob ng barko, subalit hindi naman ito nagdulot ng malaking pinsala at wala ring naiulat na casualty sa naganap na insidente. Nilinaw rin nila na hindi konektado sa Israel ang naturang container ship at kalaunan nga ay nagpatuloy na ang barko sa biyahe nito. Ilang oras makalipas ang insidente, inako naman ng Houthi ang responsibilidad sa pag-ataking ito at sinabing ito ay bilang retaliation ng grupo sa British at sa American aggression. Nagbanta rin ang grupo na tuloy-tuloy ang gagawin nilang pangbobomba hanggang hindi tumitigil ang pangapi at pananakop ng Israel sa Palestinian people sa loob ng Gaza. الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني
وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. Ang pag-ataking ito ng Houthi sa US-owned container ship ay ilang araw lamang matapos magsagawa ng joint military operation ang UK at Amerika upang bombahin ang Houthi sa Yemen. Noong isang araw ay sinubukan ding bombahin ng Yemeni militant group ang ilang naval unit ng Amerika. Agad namang na-intercept at pinabagsak ng mga US fighter aircraft ang mga anti-ship missiles na pinalipad ng mga ito patungo sa USS Laboon. Sa iba pang balita, pinasabog ng Iran Revolutionary Guards ang isang intel headquarters na pagmamay-ari ng Mossad ng Israel na nakabase sa Iraq noong Martes, January 16. Nagbanta rin ng Iran na tuloy-tuloy ang isasagawa nilang pangbobomba bilang pagganti sa pagsabog na naganap sa Eastern Kerman sa pagpasok ng 2024 at sa pagkasawi ng isa sa kanilang mga senior commander. Ayon sa report, nagpalipad ng mga ballistic missiles ang Iran Islamic Revolutionary Guards patungo sa Ebrel City. Ayon sa IRGC, ang teritoryong ito ay di umano'y headquarters ng mga espiya ng Israel sa Iraq. Bukod dito ay nagsagawa rin ng pag-atake ang Iranian forces sa Islamic State sa northern Syria na ayon sa kanila ay konektado sa ISIS. Tinatayang 8 pagsabog ang narinig sa Ebril, samantalang 10 missiles naman ang bumagsak malapit sa konsulado ng Amerika sa Iraq noong umaga ng Martes. 4 na katao ang agad na nasawi habang 6 naman ang nasugatan sa insidenteng ito. Dahil sa bayolenteng hakbang ng Iran, pinangangambahang nagsisimula na ang paglawak ng kaguluhan sa buong gitnang silangang Asya. Agad ding kinondena ng Iraqi government ang pag-ataking ginawa ng Iran at sinabing isa itong uri ng aggression na siya namang ikinasawi ng mga sibilyan. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang bansang Amerika at France sa pag-ataking ito na ginawa ng Iran. Kaugnay nito, nagbigay naman ng babala ang Iran sa Amerika at Britanya na itigil na nito ang mga ginagawang pag-atake sa Houthi sa Yemen. Ayon kay Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, sinabi nito na sinusuportahan ng Iran ang shipping security sa rehiyon pero hindi raw ang pag-atake sa mga Houthi ang solusyon sa krisis sa Red Sea. Tila nakahanda naman ang Iran kung sakaling magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng American forces at Houthi sa Yemen. Makalipas nga ang magkakasunod na pag-atake ng Amerika at Britanya sa Yemen, agad na ipinadala ng Iran ang kanilang elite forces sa bansang ito upang sumuporta sa militanteng grupo. Lumalabas na tila ba hinahamon ng Iran ang Amerika para magkasubukan ang kanilang mga tropa. Ayon sa reports, maging ang mga commanders at advisors ng IRGC ay nasa Yemen na rin at sila nga ang mayroong direct roles at sila rin ang nagbibigay ng mga tactical intelligence para sa isinasagawang pag-atake ng Houthi sa mga commercial vessels sa Red Sea. Sa pakikipag-ugnayan ng mga Iranian proxy sa Red Sea, ang IRGC ang siyang namahala sa pagpapadala ng mga attack drones, cruise missiles at medium-range ballistic missiles na ginagamit ngayon ng Houthi para targetin ang mga Israeli-linked vessel sa teritoryong ito. Ang buong operasyon na ito ay di umano'y kinokontrol ni General Abdul Reza Shalai, isang Tehran-based commander na sinubukang ipaligpit noon ng Trump administration way back 2020 gamit ang isang drone strike sa Yemen. Sinabi ng Biden administration na iniiwasan nito ang military conflict sa Iran upang maiwasan ang paglawak ng kaguluhan sa Middle East, subalit kamakailan lamang ay sinubukang targetin ng Amerika at ng Pentagon ang mga militanteng grupo ng Houthi sa Yemen na malaki ang posibilidad na magiging mitya ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.